Atin pong pagpapatuloy ang ating series in the book of Ephesians. Tayo po ay nasa Ephesians chapter 4 at hayaan niyo pong basahin ko sa Tagalog sa mga taga-Efeso. Ephesians chapter 4 beginning verse 20. Sabi dito, ngunit hindi sa gayong paraan ninyo natutunan si Kristo, kung tunay na siya'y inyong narinig at tinuruan sa Kanya, kung paanong ang katotohanan ay na kay Jesus. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa'y magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat tayo'y bahagi ng isa't isa. Magalit kayo ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit, at huwag bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan. Verse 29, ang ating focus, anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo'y tinaktakan para sa araw ng pagtubos. Lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan, at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Tayo po ay manalangin. O aming dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa hapon na ito na muli naming maririnig ang inyong mga salita. Tunay, Panginoon, na tulad ng aming inawit, napakayaman ng inyong salita. Napakaganda ng inyong mga salita. At ito ay isang talagang treasures, Panginoon, na hindi matutumbasan ng anumang mga bagay. Sana po, Panginoon, ay makita namin talaga ang kagandahan ng inyong salita, ang kadakilaan ng inyong anak na si Jesus na nahahayag sa inyong mga salita. At tulungan nyo din po kami na hindi lamang maging tagapakinig ng inyong mga salita, kundi mga tagaganap ng mga ito. Tulungan nyo po ang magngangaral ng inyong salita sa kanya pong kahinaan ay patuloy na ikaw ang kanyang maging kalakasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa pagpapatuloy natin ng pag-aaral sa Ephesians, chapter 4, verses 25 to 32, we are talking about the new ways of life. So ano ba dapat ang pamamaraan ng iyong buhay kung ikaw ay tunay na mananampalataya? If you truly learn Christ and have put off the old self and put on the new self. Dahil sa katotohanan na tayo ay bagong nilalang na kay Jesus at winaksin na natin ang dating pamumuhay sa kasalanan, ang expected sa atin at sa iyo bilang mananampalataya na ang pangumugali natin ay kaiba sa sanlibutang ito. Kakaiba sa pangumugali ng mga hiwalay kay Kristo Jesus. If you have been made new in Christ, ano na dapat ang nakikitang winawaksi sa iyong buhay at ano na dapat ang ibinibihis mo sa iyong buhay bilang mananampalataya. Sa topic na ito, the new ways of life o the new ways of new life, natalakay natin ang una
No, yung putting off lies and cultivate truthfulness to one another. Iwaksi mo na ang pagsisinungaling bagkos pagyamanin ang pagiging totoo o tapat sa bawat isa. We must put off untrue statement, lies, deception. We must put off any form of lies katulad ng misleading information, false promises, exaggerating and flattery words that are not true, cheating, hypocrisy, yung lying for gain, lying with malice, teaching or preaching falsehood. Instead, let us cultivate truthfulness. Let our lives should be characterized with truthfulness and honesty. We are to speak the truth to one another in love, for we are members of one body. Dahil it is vital for our growth individually and corporately if we speak truthfully and honest with our words and action. Then secondly, nakita natin na we must put off sinful anger. Instead, be righteously angry and do not see. No, iwaksi mo na ang makasalanang pagkagalit, bagkos magalit ka, ngunit huwag magkasala. Maaari tayong magkaroon ng righteous anger, magkaroon ng galit na sa mga bagay na kinagagalit ng Panginoon, primarily pagdating sa kasalanan. But marapat na ang ating galit, kahit na righteous anger ito, must be dealt immediately, carefully, quickly, guardedly. No, we don't allow our anger na mag-dominate ng ating emotion. Thirdly, nakita natin putting off stealing and doing a good work. No, iwaksi mo na ang pagnanakaw bagkos magsikap ka sa pagtatrabaho. Magtrabaho ka nang may katapatan with a motive na sa iyong kinikita ay makakatulong ka din sa nangangailangan, especially your brethren in Christ na kapos sa pangangailangan. Sabi ng isang manunulat, a Christian's desire to earn more should be for the purpose of being able to give more and help more. So we will finish the fourth and last heading in this subject, the new ways of life, ang pamamaraan ng ating pamumuhay bilang mananampalataya. Yung pang-apat ay makikita sa verse 29. So ano ang winawaksi mo na sa iyong buhay at binibihis mo sa iyong buhay bilang isang bagong nilalang? Putting off unwholesome talk and speak words that builds up. No, iwaksi mo na ang pagsasalita na hindi kaaya-aya, bagkos magsalita ka, mangusap ka ng pananalita na nakapagbibigay katatagan o encouragement. Verse 29, let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. So una sa lahat, gusto ko na makita nyo, here Paul is showing to us a strong and sharp contrast between wholesome talk and unwholesome talk. Merong pananalita na pwedeng lumabas sa bibig ng mananampalataya na hindi nakakatulong, hindi kalugod-lugod sa Diyos, pwedeng makasira ng relationship at makapag-divide sa pagkakaisa ng iglesia. At meron din namang pananalita na nagbibigay katatagan at biyaya. In verse 29, Paul says, no corrupting talk come out of your mouth. Alam nyo, yung salita pong corrupt, yung salitang corrupting, yung salitang corrupt o sa Tagalog ay masamang salita, it means rotten or diseased. Yung salitang ito ay ginamit sa Matthew 12:33 and Matthew 13:48, referring to rotten fruit and rotten fish. So masama o bulok na prutas at isda. So alam natin, ang isang bulok na prutas or panis na ulam o bulok na isda, wala itong sustansya.
Wala itong pakinabang. At kung kainin mo ang mga ito, magdudulot ito ng kapahamakan sa iyo. Maaaring magkaroon ka ng sakit sa tiyan, maaari kang malason, maaari kang mamatay. Sabi ni Pablo, ganito yung unwholesome talk. No, ang mga masasamang pananalita, hindi na nga nakakatulong, ay nagdudulot pa ng disgrasya o pagkasira sa iba o sa iyong kausap. At kung ikaw ay mananampalataya, inuutos ni Pablo, huwag na ito nawang lumabas sa iyong bibig. Ang masasamang pangungusap o salita ay hindi dapat lumabas sa iyong mga bibig. At ano ang mga halimbawa ng mga masasamang pananalita or unwholesome words? Well, it could be false accusations. No, nagbibigay ka ng maling paratang sa iyong kapatid, slander, gossip, marahil green jokes or dirty jokes na magdulot sa iba na mag-isip ng malaswang bagay, message that would be too sexually suggestive, yung abusive speech, hateful speech, na pwedeng makasakit ng damdamin sa mga nakikinig. Pagmumura sa ating panahon, di ba, matindi. Yung mura may kasamang pangalan ng Diyos. Sabi nila, OMG, tapos may pagmumura. What else? Tulad ng ating napag-aralan, pagsisinungaling. No, hindi honest o tapat sa pananalita. So, brethren, the Word of God commands that those rotten words or unwholesome talk must no longer come out from believers' mouth. It must not even present in our fellowship. Why? Una, because it is no longer compatible to your new nature. Inconsistent to your new nature. Bago ka nang nilalang, binago ka na ng Diyos. And if you are a true believer, dapat ang mga masasamang pananalita ay hindi na lumalabas sa ating mga bibig. But we know na we may stumble in many ways. At madalas, kung saan tayo na-stumble, alam nyo, is sa sin of the tongue. That's why we must control it. We must guard it because, remember, yung sinabi sa James, di ba? Grabe yung maaaring disgrasya o maging dulot ng pagiging careless sa ating speech. Our untamed tongue and evil speech can bring severe destruction. Dahil our tongue is always ready to sin. Our tongue is always ready to sin. It's ready to tell lies. It's ready to ignite hate, awaken sinful lust. It gives rise to numerous sins, and as a result, nagdudulot siya ng much trouble of vast destruction, hindi lang mentally, physically, emotionally, and spiritually. Tongue is a small part of our body, but it can cause a great havoc. A great havoc in every form. Great havoc because it's involved in every form of wickedness. So, we pray with David, di ba? Tulad ng sinabi niya sa Psalm 141 verse 3. Set guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Do not let my heart incline to any evil, to busy myself with wickedness. Alam nyo, yung mga mapanakit na salita o masamang salita, yung evil speech, expected ito sa mga hindi mananampalataya. Sabi sa Psalm 5:9, sabi sa Tagalog, sapagkat walang katotohanan sa kanilang bibig, ang kanilang puso ay pagkawasak, ang kanilang lalamunan ay isang bukas na libingan, sa pamamagitan ng kanilang dila ay nanlilinlang. Psalm 73 verse 8, sila'y nanlilibak at nagsasalita na may kasamaan. Sila'y nagsasalita mula sa kaitaasan. You see, yung mga hindi mananampalataya, we may expect to them, sa kanilang, lumalabas sa kanilang bibig ang masasamang salita.
But tayong na mga binago na ng Diyos, mga believers, hindi na ito dapat ang lumalabas sa ating bibig. Winawaksin na dapat natin ito sa iyong buhay. It is not part of your old self because you are new. Now, ano ang dapat lumalabas sa ating mga labi? Sinabi ni Pablo, words that builds up. Sabi sa verse 29, let no corrupting talk come out of your mouths, but this is a strong contrast, only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may gives grace to those who hear. So, contradict sa mga pananalita na walang relasyon kay Jesus, ng mga walang relasyon sa Jesus, at ito ay ang mga masasamang salita, we as believers should communicate, or your word should be good for building up. Mga pananalita na instructive, nagtuturo ng katotohanan, at paglakad sa kabanalan, mga pananalita na nagbibigay encouragement, mga pananalita na ayon sa salita ng Diyos, nagbibigay ng kalakasan sa iyong kapatid, mga pananalita na encouraging at instructive na angkop sa pinagdadaanan ng iyong kausap. And also, pwede ding pananalita na nagtutuwid, di ba? Lalo na kung ang kapatid natin sa Panginoon ay lumilihis sa katotohanan o kumikiling sa kasalanan. Ang mga pananalitang may pagtutuwid ay words that are good for building up. At sinabi pa ni Pablo, as fits the occasion, that it may gives grace to those who hear. Now, I'm not suggesting na wala ng place ang humor sa ating pag-uusap. No? Pwede naman na meron pa rin. Or tuwing magkikita tayo, di ba, parang puro Bible verses na lang lumalabas sa ating bibig. Parang lagi na pupunta sa Bible study yung usapan. No, there are times na we just talk about our life. No, kamustahan, hopefully sa ating pag-uusap we point them to Christ, we pray for them, at naluluwalhati si Jesus, nakakapagpanalanginan tayo. Paul here is instructing us to communicate in given situation right words to right people at the right time. Okay? Here is Paul is instructing us to communicate in given situation right words at the right time. So sa ating pag-uusap, brethren, no, iniisip mo kung yung sasabihin mo makakatulong or angkop sa sitwasyon niya. You chose your words carefully and wisely. No, maging matalino ka sa kung anong dapat lalabas din sa ating bibig. Hindi lang yung basta magsalita na tayo ng kung ano-ano without any regard what would be the impact ng iyong salita sa taong iyong kausap. Diba? Halimbawa, meron kang kausap, sobrang discouraged sa buhay. Imbis na ma-encourage dahil hindi ka naging maingat sa pananalita mo, kung ano-ano ang sinasabi mo, imbis na ma-encourage ay lalong nanghina. Parang yung kaibigan ni Job, di ba? Na kung ano-anong pinagsasabi, mga speculations, pinaratangan siya na hindi maganda, imbis na ma-encourage si Job. Sabi niya, mas na-depress ako sa mga sinasabi niyo. Or kaya naman, ang pag-uusap niyo ay napunta sa impyerno or kaparusahan ng Diyos or church discipline. Huwag sana natin itong daanin sa tawanan. Sa mga ganyang klaseng pag-uusap. Those are serious matters. So we use right words at the right time. When we are in a given situation sa ating pag-uusap, mga kapatid, we should be mindful and aware what words should come out in our mouths. So iniisip mo muna kung ang sasabihin mo ay ito ba ay nagbibigay ng katatagan sa aking kapatid o sa pinagdadaan niya ngayon. Or yung sasabihin ko ba, baka maglapit sa kanya sa Panginoon
O yung sasabihin ko ba ay corrective, mapapanumbalik sa kanya sa tamang direksyon, kung siya ay lumili sa kalooban ng Diyos? Ito ba ay wholesome words? Tama ba ito na sabihin ko sa kanya sa gantong sitwasyon niya ngayon sa buhay, sa mga oras na ito? Makakatulong ba ang sasabihin ko sa paglago niya sa Panginoon? Iniisip natin, is it loving? Is it helpful? Encouraging words? Diba, hindi ba napakasarap marinig ng salita or words of wisdom na angkop marahil sa pinagdadaanan mo ngayon, sa sitwasyon mo ngayon? Kaya it is important to say words that builds up others as fits the occasion. Now listen to Proverbs. Sabi niya sa Proverbs 15:23 sa Tagalog, kagalakan sa isang tao ang magbigay ng angkop na kasagutan, at ang salitang nasa tamang panahon ay anong inam. Ba yung right words daw, in a right time, napakainam yun sa isang tao. Proverbs 25 verse 11, ang naangkop na salita, no, yung right words at the right time, ang naangkop na salitang binibitawan ay gaya ng mansanas na ginto sa pilak na lalagyan. Meaning napakaganda, napakainam ng mga salitang ito. So, the question for us, what comes out of your mouth? Ano ang madalas lumalabas sa iyong bibig? Ano ang madalas naririnig sa iyo ng mga taong nasa paligid mo? Ano ang madalas naririnig sa iyo ng iyong mga kapatid sa Panginoon? Salita bang nagbibigay ng katatagan sa iyong kapatid sa iglesia, o mga pananalitang nakakasira sa pagkakaisa ng iglesia? Are your words instructive and constructive, or your words are destructive? Nagbibigay ba ito sa mga taong nakakarinig sa iyo ng biyaya? How about sa labas ng iglesia? Sa iyong family, sa iyong trabaho, sa iyong mga kaibigan, ano ang madalas nilang maririnig na lumalabas sa iyong bibig? Paninirang puri ba? Ano ang mga joke na lumalabas sa iyong bibig na naririnig nila? Joke ba na off-gray or yung mga malalaswa, kayabangan ba na pangungusap? How about sa iyong work? Sa iyong trabaho? Ikaw ba yung tipo ng tao na nilalapitan ng mga co-workers mo pag may bagong chismis sa trabaho? Diba? Pag may bagong chismis, uy, anong chismis natin ngayon? Ikaw yung nilalapitan na agad. Eto na nga. Diba? Are you known as a person na source ng gossip sa iyong work? Or are you known as a person na matalino at maingat sa pagbibitaw ng salita? Your speech is always gracious and seasoned with salt. One commentary says, just the right amount of salt. Diba yung salt in a food brings out flavor and transform a meal? Our words can be seasoned with salt by speaking the truth in love and being gracious in every circumstance. As Proverbs 16:24 says, gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. Diba? Just as salt na has preservative properties and helps retard spoilage, sabi ng manunulat na ito, the gracious words of a Christian help retard the moral and spiritual spoilage in the world around them. They also provide strength and comfort to those in need. So, ang pananalita natin ay makapangyarihan. It could be a blessing to others. It could provide strength and comfort for those who are in need. Sa kabilang banda naman, makapangyarihan ng salita, pwede itong makasira ng buhay, makasira ng relationship, ng pagkakaisa, dahil ganyan ka tindi
yung kayang gawin ng pananalita. 'Di ba? Sinabi sa James 3:4, tignan nyo ang barko, bagamat napakalaki at tinutulak ng malakas na hangin, gayon may napapabaling sa pamamagitan ng isang napakaliit na timon saan niya naisin. Gayon din naman ang dila ay isang maliit na bahagi, ngunit nagyayabang ng malaking bagay. Tingnan nyo kung paanong sinusunog ng maliit na apoy ang malaking gubat, at ang dilay isang apoy. No, hinalin tulad yung ating speech sa isang apoy. Ang dila na kasamaan na ating mga sangkap ay isang sanlibutan ng kasamaan. Dinudungisan ito ang buong katawan at sinusunog ang pag-inog ng kalikasan, at ito mismo ay sinusunog ng impyerno, sapagkat ang bawat uri ng hayop at mga ibon ay nagumagapang at mga nilalang sa dagat ay napapaamo ng mga tao. Subalit ang dila ay hindi napapaamo ng tao. Isang hindi mapipigilang kasamaang puno ng lasong nakakamatay. Now, what James is telling us here, yung ating pananalita through our tongue, makapangyarihan, pwede itong magdulot ng kapahamakan, kasamaan, magdulot ng kabutihan, pwedeng gamitin ang dila sa pagpupuri sa Panginoon, di ba? Pero at the same time, maaari ding gamitan sa pagyurak ng tao. Marahil iniisip nyo, di ba, parang exaggeration naman yata yan, James. Yan ba talaga kayang gawin ng dila? Ganyan ba talaga katindi ang dila natin? No, it is not exaggeration. Ilan ang nagpakamatay sa Amerika at maging sa ilang bahagi ng mundo because of verbal abuse? Dahil sa pambubuli. Si Hitler, he plunged the world into war sa pamamagitan ng kanyang salita. At meron din siyang mga naloko na mga Christians na suportahan ang advocacy niya na patayin ang mga Jews. At nagdulot ito ng maraming kapigatian. Yung Baxter Rebellion, di ba? Maraming foreign missionaries doon na pinatay. Thousands ang pinatay doon. Alam niyo kung bakit sila pinatay? Because of the fabricated news. Na sisirain daw yung Great Wall of China. Kaya yung mga Chinese ay nagalit at pinagpapatay yung mga foreigners doon sa kanilang lugar. And thousands ang namatay, and wars ay nangyayari because of the speech. Ang pananalita ay makapangyarihan. At kung corrupt speech, rotten words, mga masasamang pananalita ang lumalabas sa ating bibig, ito ay mapaminsala. That's why Paul commanded the believers, anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig. Because we cannot control and even don't know what would be the impact of our words. Bagkos gamitin natin ang ating dila, ang iyong pananalita para makapagbigay ng katatagan, kalakasan sa taong nakakausap natin o mga nakikinig sa iyo. Maging instrumento nawa ang iyong dila, hindi sa kasamaan, kundi sa biyaya. And most especially, sa ikatatatag ng miyembro ng iglesia. I love a poem na nabasa ko, sabi niya, a careless word may kindle strife. A cruel word may wreck a life. A bitter word may hate instill. A brutal word may smite and kill. But a gracious word may smooth the way. A joyous word may light the day. A timely word may lessen stress. And a loving word may heal and bless. So, mga kapatid, let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear.
That leads us sa ating last heading, putting off righteous behavior or vices and cultivate virtues toward one another. Iwaksi mo na ang hindi matuwid na gawain o pangungugali, bagkos pagyamanin mo ang kabutihan sa bawat isa bilang bahagi ng isang katawan. Sabi sa verse 31 to 32, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. The word put away o alisin, again, it means to utterly rid off from you, to completely have nothing to do with it. So ang larawan ay parang damit na sobrang nadumihan, then ginawa mo, you totally strip off o hinubad mo ito at hindi mo na muling susuotin. So as a believers, ito ang inutos sa atin ng salita ng Diyos na totally, utterly alisin natin ang bitterness, long-standing resentment, pagkikimkim natin ng sama ng loob, alisin natin ang totally ang pagkapuot at pagkagalit or sinful anger na nagre-resulta sa pag-aaway, paninirang puri, at iba't ibang klaseng kasamaan. Dapat natin itong alisin sa atin bilang miyembro ng church dahil ito ay nagre-resulta ng hindi maayos na relationship sa bawat isa. Unhealthy relationship ay sumisira sa unity ng church if we don't function well as members of the one body, if we are not in the business of bitterness and wrath and anger, at yung imbis na yung love and patience and forbearance yung namumutawi sa ating fellowship, ang namumutawi ay yung mga binanggit dito ni Pablo na bitterness and wrath and anger, the whole body will suffer. The church will suffer. That's why we must put it away. Bagkos ibihis mo o palitan mo ng kabaitan or kindness, yung bitterness, palitan natin ng kindness. Iwaksi mo ang bitterness, pagyamanin mo ang kabaitan. Iwaksi mo ang puot, bagkos pagyamanin mo ang pagiging mahabagin. Iwaksi mo ang galit, pagyamanin mo sa iyong buhay ang pagiging mabilis at handang magpatawad tulad ng pagpapatawad ni Jesus. And these are the graces na dapat pinagyayaman natin sa ating relasyon sa bawat isa bilang mga magkakapatid. You want a healthy relationship in the church? I hope you do. Then, ipamuhay natin, pagyamanin natin yung mga graces na ito na sinabi sa verse 31. Now, sa ating pong pagtatapos, gusto kong pansinin nyo, napaka-importante yung binanggit ni Pablo in verse 30. Sabi doon, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya ay kayo'y tinakpan para sa araw ng pagtubos. What? Pighati, nag-grieve ang banal na Espiritu? Yes, because hindi siya parang pwersa lamang or invisible force. He is a person. He is God. Siya ay persona, siya ay Diyos. Meron siyang pag-iisip, meron siyang damdamin, meron siyang kalooban like our Lord Jesus Christ. He can be grieved. Na-offend siya kapag ang mananampalataya ay nilabag ang kalooban ng Diyos. So kung pinananaig natin o pinananaig mo sa iyong buhay ang dating paraan ng iyong buhay, your old self, napipighati ang banal na Espiritu. It grieves the Holy Spirit. As it were, it breaks His heart. At ano mangyayari kung mag-grieve natin ang banal na Espiritu? Mapighati natin ang banal na Espiritu. Bilang individual at bilang iglesia, hindi natin, when the Holy Spirit is grieved in our life,
hindi natin mararanasan ng pagpapala ng banal na Espiritu. Kung titignan natin sa salita ng Diyos, di ba? Ano ba yung mga pagpapala na natanggap natin sa Holy Spirit bilang believers? Makikita natin that the Holy Spirit is our comforter. John 14:26. The Holy Spirit is our teacher. Luke 12:12. The Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Romans 8:27. The Holy Spirit helps us in our weakness at tinutulungan niya tayo sa ating panalangin. Romans 8:26. God's love has been poured out in our hearts through the Holy Spirit who was given to us, Romans 5:5. And napakadaming pagpapala through the Holy Spirit. Pero kung mapighati natin ang banal na Espiritu sa ating buhay, and in our church, we will experience less and less His influence, His blessings in our Christian life here on earth and in our church. Ibig bang sabihin, brother, ay pati kaligtasan ko mawawala kung mapighati ko ang banal na Espiritu because the Spirit regenerates me? Ibig bang sabihin, He will unregenerate me? No. You are sealed. Diba? Sinabi doon, you are sealed, you are secure in the day of redemption. You are sealed with the Holy Spirit. Ang kaligtasan mo ay secure dahil sa banal na Espiritu. And yet, kung sa buhay na ito, you violate the will of God, tinatanggihan mo na iwaksi ang dating paraan ng iyong buhay, you will less and less experience the comfort of the Holy Spirit. You will less and less sense God's love for you being poured out in your heart, your assurance of salvation. Magkakaroon ng tinatawag na spiritual dryness sa iyong buhay. Wala ka ng gana o kasiyahan magbasa ng salita ng Diyos. Wala ka ng saya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Wala ka ng joy in joining the people of God in worshiping Him. Mawawala ang kasiglahan natin sa pagpupuri sa Diyos, and there will be dryness in our worship. And our worship will be just like a mechanical. Kung napipighati natin ang banal na Espiritu sa ating iglesia. And you might say, Pastor, ayokong mangyari yan. Ayokong magkaroon ng spiritual dryness in the church. Paano natin maiwasan, mapighati ang banal na Espiritu sa ating iglesia? Well, for the past 3 weeks, I laid out to you the truths how we avoid to grieve the Holy Spirit. Paano natin maiwasan na mapighati siya? Kung iwaksin natin ang pagsisinungaling, put off lies in our fellowship, kung iwaksin natin ang makasalanang pagkagalit, put off sinful anger, kung iwaksin natin ang pagnanakaw, stealing, at sa ating verses today, kung iwaksin natin ang unrighteous behavior, ang lahat ng pait, ng galit, puot, pag-aaway, paninirang puri at lahat ng klaseng kasalanan. This is how we avoid grieving the Holy Spirit. Brethren, let us not grieve the Holy Spirit by whom you were sealed for the day of redemption. Mga kapatid, sa ating paglakad bilang bagong nilalang kay Kristo Jesus, this is the command of God for us na dapat nating tutupdin. By the grace of God, patuloy nating pagyamanin ito sa ating buhay, sa ating iglesia, para sa ikatatatag ng ating iglesia, ng ating relasyon sa bawat isa, at higit sa lahat, sa ikapupuri ng ating Panginoon. Na marahil may nakikinig sa akin dito ngayon na hindi ka pa nagsusuko ng iyong buhay kay Jesus. At patuloy ka pa rin sa kasalanan, patuloy ka pa din sa kasinungalingan, meron ka pa rin masamang pagkagalit,
umiiral pa din ang pagnanakaw sa iyong buhay, patuloy ka pa din sa masasamang pananalita at pagkagalit, kapuotan, bitterness, at iba pang uri ng kasalanan. My friends, those sins will lead you to hell. My friends, hindi ito magdudulot ng mabuti sa iyo at magtutungo ito sa iyo sa kapahamakan, sa galit ng Diyos. Dahil ang mga ito ay hindi kalugod-lugod sa Kanya at ang kabayaran ng kasalanang ito ay kamatayan magpasawalang hanggan. Sa iyong sarili, you cannot change yourself. Hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili. Hindi mo kayang maging matuwid sa harap ng Diyos. But the good news ay ngayon na inaanyayahan ka ni Jesus na magtiwala sa Kanya. Inaanyayahan ka ni Jesus na lumapit sa Kanya at kailanman ang sinong lumapit kay Jesus ay hindi niya itataboy. Sa Kanya mo matatagpuan ang tunay na buhay, ang tunay na pagbabago. Sa Kanya mo matatagpuan ang tunay na kapatawaran sa kasalanan. Dahil sa Kanyang ginawang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo, na Kanyang tinubos ang kasalanan ng mga taong nagtiwala sa Kanya. At kung ikaw ay magtiwala kay Jesus, ngayon na hindi ka lamang malilinis at mapapatawad sa iyong kasalanang nagawa, kundi ikaw din ay magiging bagong nilalang kay Jesus. Kung ikaw ay magiging bagong nilalang kay Jesus, the old shall pass away, and behold, the new has come. At patuloy kang papabanalin ng Diyos sa iyong paglakad bilang mananampalataya at sa tulong at gabay ng Espiritu. You will be changed and continually changing. So come to Christ and be saved. Tayo ay manalangin. O aming dakilang Diyos, salamat po sa munting paalala sa amin on how we should act as a new creature bilang mga mananampalataya. Hindi na, Panginoon, sa pattern ng mundong ito, hindi na, Panginoon, sa dating paraan ng aming pamumuhay, kundi, O Diyos, sa bagong buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Yes, Lord, alam namin we stumble in many ways. We fall into sin here and there. And yet, sinabi niyo po sa inyong salita that godliness, Panginoon, ay yung godliness na meron kami ay pinagkakalooban niyo kami patuloy ng kapangyarihan, ng kaparaanan to walk in godliness. So Lord, we pray that you would help us to grow in these aspects, Panginoon, bilang iglesia, upang makita ng mga tao ang tunay, O Diyos, na pagbabago na ginawa mo sa aming buhay at ikaw ang maluwalhati at maparangalan. Salamat, Panginoon, for the teachings, the reminders, Lord, na napag-aralan namin sa Ephesians. And we pray, Lord, that it will be embedded in our hearts as we walk in our Christian life. Sa lahat ng ito, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat. Pangalan ni Jesus. Amen.